Ang mahal na birhen, pagkaraan ng buhay niya sa mundo na ito, ay nandun na itinaas ng Diyos sa langit, katawan at kaluluwa bilang pagkilala sa ginampanan niyang misyon na naging ina ng ating manunubos, Panginoong Hesukristo. At ang katuruan na ito ay mula sa pinaniniwalaan natin na ginampanan ng mahal na birhen na misyon na naging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Na marapat lamang na dahil siyang magdadala sa sinapupunan ng mahal ng Panginoong Hesukristo, hindi siya mabahira ng kasalanan. At sa huli, hindi rin ipahintulot na kainin ng kamatayan ng lahat at mauwi sa wala, bagkus ay itinaas kaluluwa't katawan sa langit sa piling ng Diyos. Pero mahalaga pong maunawaan natin na itong pag-akyat sa mahal na birhen, hindi po siya yung mag-isang umakyat. Ipinanik siya. Malaki po yung kaibahan sa Panginoong Hesukristo kasi ang Panginoon, siya mismo yung umakyat sa langit. Gayunpaman, bagamat ang Panginoon ay pumanik sa langit at ang mahal na birhen ay iniakyat sa langit, hindi natin ipinapantay at binibigyan ng ganong pagtatanging pagkilala sa mahal na birhen na ipinapantay natin o ipinaparis natin siya sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi ang katotohanan na ito na pinaniniwalaan natin na pag-akyat sa mahal na birhen ay biyayang tinitingnan din natin balang araw para sa bawat isa. Na kung paano ang Panginoon ay pumanik sa langit, pinatunayan sa atin na hindi natatapos ang lahat sa mundo na ito, kundi may buhay na walang hanggan. Tayo man, kung matutularan natin ang mahal na birhen sa kanyang buhay at katapatan, ay papanik din sa langit. Tinan mo nga yung katabi mo. Papanik sa langit yan. Balang araw. Ha? Huwag muna ngayon at piyesta pa. Ha? Pero yan po yung dahilan. Kaya tayo nagtitipon ngayon. Tunay, pinagninilayan natin ang kadakilaan ng mahal na birhen, pero hindi to para sa kanya. Sa prepasyo nga po ng banal na misa sa pagdiriwang sa pista ngayon ng mahal na birhen ng Asunsyon, sinasabi doon na ang mahal na birhen ay huwaran at halimbawa para sa bawat isa sa atin. Pag-asa at kagalakan dahil yan ang magiging hantungan din natin balang araw. At ba't sinabing simula at huwaran ng simbahan? The beginning and exemplar for the church. Simula ng simbahan dahil alam natin sa banal na kasaysayan, nang batiin ng anghel ang mahal na birhen, ipinahayag sa kanya ng Diyos ang plano na magiging ina siya ng ating Panginoong Hesukristo. At bagamat pinili na siya ng Ama bago pa siya ipinanganak, malaya pa rin niyang tinanggap o maaaring tinanggihan ang misyon na yon. Pero hindi nagkamali sa pagkahirang ang Ama dahil tinanggap ng mahal na birhen. Niyakap niya yung kalooban na yon ng Diyos para maging ina ng ating manunubos ang Panginoong Hesukristo. Dahil puno siya ng pananampalataya at pagtalima. Kaya nga kuminsan mababasa po natin, even before Mary conceived Jesus in her womb, Mary already conceived Jesus in her heart. Nasa puso na niya. Kaya nga sa salaysay na anghel, pagkaraang sabihin na ganito mangyayari sa iyo, ang tugon ng mahal na birhen ay, maganap sa akin ng iyong sinabi. Ako'y lingkod ng Panginoon. At yun ang simula ng simbahan. Dahil sa pag-oo na yon at pagyakap ng mahal na birhen sa misyon,
nagkaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa sangkatauhan. Kaya tinuturing ang mahal na Birhen na simula ng simbahan. At siya din ang huwaran. Dahil kung mayroong unang nanampalataya at nagbibigay sa atin ng magandang halimbawa ng nanampalataya at nagkamit ng kaligtasan na una, walang iba kundi ang mahal na Birhen. Nang uuhan pa lamang niya yon, nang tanggapin niya yung mission na yon, biniyayaan siya ng kaligtasan kung kaya nga sinasampalatayanan natin na pinaglihirin siyang walang kasalanan dahil siya ang magiging ina ng ating manunubos. At paano natin masusundan ang mahal na Birhen? Sabi ng mahal na Birhen, ako'y alipin ng Panginoon. Kuminsan yung pong alipin, ginagamit natin ding salita ay utusan. I am the maidservant of the Lord. Tinan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang alipin? Mukha bang katulong? Mukha bang utusan? Father, nagbihis pa po ako ngayon, piyesta. Pero wag nating tingnan yung pagiging alipin at utusan na mababa. Bakit? Ginamit ng Panginoon ang halimbawa na yon, hindi para andukhain tayo, kundi upang ipaalala sa atin ang misyon natin. Kaminsan kasi tayo mga tao, pag tumatalino, nakapag-aaral, nagkakaroon ng sinasabi sa buhay, yumayaman, nagkakaroon ng kapangyarihan, yumayabang, nakakalimutan ng Diyos. O kuminsan nagkakaroon tayo ng false sense of entitlement. At dahil doon, hindi tayo nagiging mabuting tao. Sa pagiging utusan natin, alalahanin natin na kahit anong marating natin sa ating buhay, ang lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Pagkaraan ng pagbati ng mahal na Birhen kay Elizabeth at pag-awit niya ng papuri sa Diyos, nanatili siya doon, tumira siya ng 3 buwan. Anong ginawa doon ng mahal na Birhen? Tinulungan niya si Elizabeth. Sa huling 3 buwan na yon, hanggang sa kanyang panganganak kay San Juan Bautista. So doon makita niyo po, yun yung puso. Pagkaraan nating maisip, ituturo sa atin ano yung mararamdaman natin. Ano yung pagmamalasakit na gagawain natin. Pero hindi lang pang pisikal na katawan. Sasabihin doon, maraming bagay di kagad naintindihan ng mahal na Birhen. Pero iningatan niya sa kanyang puso. Sa huli, hindi lamang aakusahan ng Panginoon na baliw, nandun ang mahal na Birhen na tinunguhan ng Panginoon sa Kalbaryo, sa bundok na yon, sa paanan ng krus, matatagpuan ng mahal na Birhen na nakatayo. Walang binasabi doon na nagwawala ang mahal na Birhen o naghisterya. Ang sabi doon, nakatayo ang mahal na Birhen. At pagtitingnan po natin, doon ipagkakatiwala ng Panginoon ang alagad at ang mahal na ina doon sa alagad. Doon sa Kalbaryo na yun ibibigay, hindi lamang sa alagad ang mahal na Birhen para maging kanyang ina, kundi maging ina rin ng sangkatauhan. Marahil kung isipin natin, kung tayo'y nasa lugar ng mahal na Birheng Maria, nasaan ang kalooban ng Diyos sa lahat ng ito? Walang pag-aalinlangan sa mahal na Birheng Maria. Hanggang sa namatay ang Panginoon, kapiling ng mahal na Birhen ang mga apostol. At magpasa hanggang ngayon, sa iba't ibang mga aparisyon ng mahal na Birhen sa iba-ibang lugar, ang laging panawagan ng mahal na Birhen, isa. Huwag tayong lumimot sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya.
magmahalan tayo bilang mga anak ng Diyos. Kung titingnan po natin ang mundo ngayon, magulong-magulo at napakaraming karahasan dahil maraming mga tao lumayo na sa Diyos. Nung araw, yung mga nananakit na mga estudyante, sa ibang bansa lang natin naririnig yun. Namaril ng teacher, namaril ng mga kaklase, nanakit ng mga kamag-aral. Pero ngayon, naririnig po natin yan sa mga balita no nagdaang linggo. Binaril yung principal. Kasi imagine mo, yung grade 3 na bata, bugbugin nung high school na 5 estudyante. O, gano'n ba kalaki yung grade 3 na yun at 5 kayong bubugbog? Pag iniisip po natin, bakit nangyayari yung mga bagay na ito? At pag tininan po natin, kasi nagkukulang na tayo sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa. Mahirap ang panahon, maraming tukso at pagsubok. Kaya nga kuminsan yung mga tao marahil ang naiisip na lang talaga paano itatawid yung kanilang buhay sa araw-araw. At nakalimutan ang Diyos. Tanungin natin ating sarili, may oras ba tayo bilang mag-anak para magdasal araw-araw? Pagkaraan po ng pandemya, nung nag-i-interview ako ng mga bata, akala ko yung ibang mga bata, hindi sanay magdasal kasi nagpandemya. Pero nitong huli, naobserbahan ko po, ang daming mga bata hindi sanay magdasal. Kabisado nila yung Korean na kanta. Ching-chang yan, ganyan. Di ba? Sasayawan pa nila lahat yan. Pero Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, di nila alam. At pag tininan po natin, bakit? Kasi maraming pamilya tumigil na magdasal. Hindi po tayo paghaharian na lubos ng pag-ibig ng Diyos kung wala po tayong oras para sa pagdadasal araw-araw. Hindi natin maiibig ang Panginoon ng buong puso, isip at kaluluwa kung wala tayong malalim na relasyon at kaugnayan sa Diyos. At ang susi para po sa malalim na kaugnayan na yan sa Panginoong Diyos, ang pagdadasal ng mag-anak araw-araw. Kahit sandali. Alam niyo, mahirap magdasal pag magkakagalit. Diba? Sasabihin mo, tingnan mo yung katabi mo, Lord, kunin mo na to, buwisit eh. Oh. Pwede ba yun? Pag nadasal ka, maiisip mo, Lord, dagdagan mo po yung pag-ibig ko. Lord, tulungan mo po kaming magpatawad. Lord, tulungan mo po kaming umunawa. Ang mahal na Birhen, napakagandang halimbawa siya sa atin ng pananampalataya at pagsasabuhay. Tao lang ang mahal na Birhen na katulad din ng bawat isa sa atin. Pero para sa atin, siya yung champion natin para matularan din natin. Umiibig sa Diyos ng buong isip, puso at kaluluwa.